Kapag namumuo ang isang thunderstorm ay agad na naglalabas ng abiso ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa ganitong paraan kasi ay nakapagbibigay sila ng babala sa publiko para tayo ay makapaghanda na makaiwas na tamaan ng kidlat. Hours before magkaroon ng mga thunderstorms, nagbibigay kami ng thunderstorm advisory. Hindi siya specific lang sa isang probinsya, kundi down to municipal or city level. So doon pa lamang mapaghahandaan na ng ating mga kababayan kung saan sila pupunta. Kasi yung isang pinakang main na advice namin sa mga tao is maghanap ng shelter na kung saan safe sila. Huwag silang pupunta sa, for example, yung open grounds, tapos ikaw lang yung nag-iisang object doon na nakaputrud or nakaangat sa lupa. Most likely, ikaw talaga yung tatargetin ng lightning. So yung danger ng lightning ay hindi lang nag-extend doon sa kung sino yung tinamaan. What if basa ka, ang tubig ay conductor ng kuryente, no? Kunwari, ang isang buong swimming pool, tapos natamaan yung swimming pool ng kidlat, kahit hindi ka direktang tinamaan, kung nandun ka sa swimming pool na yon or basa ka at nakadikit yung paa, kahit yung paa mo lamang doon sa swimming pool, most likely magkakaroon ka rin ng kuryente or makukuryente ka rin. Tapos yung mga tall objects, like for example, mga puno, mga poste, iiwasan din natin lapitan yan kasi lalo na kapag hawak natin or malapit tayo doon sa area na yon, posible din tayong matamaan ng kidlat. Actually, yung iba may antena, di ba? So, yun yung unang tina-target talaga ng lightning eh. Tapos make sure na yung ating mga appliances ay turn off muna, pahinga muna sa panonood ng TV, at lumayo dun sa mga kable ng kuryente at saka sa mga saksakan. Kasi once tamaan ng kidlat, dun talaga yung flow ng current sa mga appliances na yun. Yung laging paalala namin sa mga tao, yung mga positions. For example, nasa kalagitnaan ka na ng isang plain area, tapos nafe-feel mo na parang tumitindig yung balahibo mo, then most likely meron ng parating na lightning or magkakaroon na ng lightning occurrence. So kapag meron tayong mga thunderstorm occurrences, make sure na wala tayo sa malapit, like for example yung mga tall objects like poste or yung mga puno na matataas, dahil posibleng sila yung uunahin na tamaan ng kidlat. But in the case na tayo na lamang, yung parang natitirang nakaputrud na object, make sure na nakatakip yung tenga natin dahil malakas kasi yung tama ng kidlat at saka yung kulog. And then, apart from that, nakatakip yung tenga natin, make sure naka-crouch tayo kasi kapag nakatayo tayong ganyan, mas mataas yung chance po na tamaan tayo ng kidlat. Naka-crouch tayo as low as possible and then nakaangat po yung balls ng ating paa, yung sa likod. Magkadikit sila because in the instance po na magkaroon tayo na tamaan tayo ng kidlat or tamaan yung paligid natin ng kidlat, yung kuryente aangat papunta dun sa paa natin, pero hindi siya aangat diretso dun sa ating katawan, which is very dangerous, no? Tatawid lang siya dito sa kabilang paa, tapos nagpo-flow na yung kuryente dun sa ground. So, ang nagkaroon lang ng kuryente ay ito lang po area po ng paa natin. And at the same time, safe din tayo dahil nakasakit naman yung tenga natin.